Nagsisimula ang pelikula sa pamamagitan ng pagpapakita sa isang radio host na si Erica Bain, na nag-host ng kanyang palabas sa radyo tungkol sa buhay sa New York City. Pagkatapos ng trabaho, nakipag-ugnayan si Erica sa kanyang kasintahang si David Kirmani, na isang doktor, para aanyayahan siyang mamasyal. Pumayag si David at sinundo si Erica sa isang art museum na pag-aari ng kaibigan niyang si Nicole. Nang gabing iyon, dinala ni David si Erica sa Central Park kasama ang kanyang pinakamamahal na aso, si Curtis. Habang naglalakad sila at tinatamasa ang tanawin sa gabi ng parke, binanggit ni David ang tungkol sa kanyang ina, na humihimok sa kanila na magpakasal sa lalong madaling panahon dahil matagal na silang magkarelasyon. Sa kasamaang palad, sa gitna ng kanilang romantikong sandali, nawala sa paningin ni na Erica at David si Curtis na naglalakad sa tabi nila. Pagkatapos ay sinubukan ng mag-asawa na hanapin si Curtis at kalaunan ay nakita siya sa dulo ng isang lagusan, na hinuli ng 3 frogs. Nang tangkaing palayain nina David at Erica si Curtis, sinimulan ng 3 frogs na takutin ang mag-asawa, na napilitang ibigay ang kanilang engagement ring at ang relo ni Erica. Samantala, abala ang isang frog sa pagre-record ng kabaliwan ng kanyang mga kaibigan, na pinagtatawanan ang mga mukha nina David at Erica na nataranta. Bilang isang lalaki, sinisikap ni David na protektahan si Erica, ngunit ang kanyang mga aksyon ay humantong sa mga thugs na paulit-ulit na binugbog sina David at Erica. Makalipas ang ilang sandali, natagpuan silang walang malay na may matinding pinsala at isinugod sa ospital. Pareho silang nangangailangan ng masinsinang pangangalaga pagkatapos ideklarang na comatose sila. Samantala, 2 detective mula sa pulisya, na nagngangalang Sean Mercer at ang kanyang partner na si Vitaly, ay nakitang pumasok sa ospital kung saan ginagamot sina Erica at David upang suriin ang katawan ng isang babaeng hinihinalang namatay matapos gawin ang hindi akalain. Sa sandaling iyon, nakipagkita si Sean sa impormante, isang 5 taong gulang na batang babae na nagngangalang Zoe, ang anak ng biktima. Nang tanungin ni Sean, nananatiling tahimik si Zoe sa kabila ng kanyang pagsisikap na hikayatin ang batang babae na ilarawan ang nangyari sa kanyang ina. Hindi nagtagal, dumating si Monroe, na nagsasabing siya ang ama ni Zoe, at balak niyang kunin ang kanyang anak na babae. Dahil sa mga aksyon ni Monroe na nagdulot ng kaguluhan sa ospital habang hinihingi ang kustodiya kay Zoe, sa huli ay namagitan si Sean at pinaalis si Monroe, na tanging stepfather ni Zoe. Habang lumalalim ang gabi, balak ni Sean na umuwi at aksidenteng napadaan sa kwarto kung saan ginagamot si Erica. Sa sandaling iyon, lubos na nagulat si Sean nang makita si Erica, na kinikilala niya bilang isa sa kanyang mga paboritong radio host. Makalipas ang 3 linggo, nagising si Erica mula sa kanyang pagkakomo. Si Carol, ina ni David, na nalaman ito, ay bumisita kay Erica upang ipaalam sa kanya ang tungkol sa pagkamatay ni David dahil sa pag-atake ng mga thugs ilang linggo na ang nakakaraan. Nalungkot si Erica sa balitang ito at laking gulat niya na iniwan siya ng taong pinakamamahal niya. Matapos ideklarang gumaling, pinayagang umuwi ng ospital si Erica. Gayunpaman, lalo lamang naramdaman ni Erica ang lungkot habang nag-iisa at patuloy na naaalala ang lahat ng mga alaala niya kasama si David. Sa ibang araw, sinubukan ni Erica na ipagpatuloy ang kanyang mga aktibidad tulad ng dati. Kakaiba, mas nagiging paranoid ngayon si Erica sa paglabas at nakakaranas ng labis na takot sa mga pampublikong lugar. Nakakaabala ito sa kanyang mga aktibidad dahil naghihinali siya sa lahat ng nakapaligid sa kanya. Sa panahong ito, sinasadya ni Erica na pumunta sa istasyon ng pulisya upang iulat ang pag-atake na naranasan nila ni David. Pagdating, hiniling ng isang pulis si Erica na pumila at hintayin ang kanyang turn para magsampa ng ulat. Umupo si Erica sa waiting chair, at dahil matagal siyang hindi tinawag, nagpasya si Erica na umalis sa police station at pumunta sa isang gun shop. Ginagawa ito ni Erica dahil wala na siyang tiwala sa mga pulis na protektahan siya mula sa banta ng mga tulisan na maaaring umatake sa kanya anumang oras. Sa kasamaang palad, hindi agad mabibili ni Erica ang gustong armas at kailangang punan ng isang form para sa lisensya ng baril, na maaari lamang niyang kolektahin pagkalipas ng 30 araw na may maraming mga kinakailangan upang makabili. Sa wakas ay tinalikuran na ni Erica ang plano niyang bumili ng baril at balak na niyang umuwi. Sa sandaling iyon, isang misteryosong lalaki na isang ilegal na nagbebenta ng baril ang biglang lumapit kay Erica at inalok siya ng pistol sa halagang $1,000.
Nang walang gaanong pag-iisip, binili ni Erica ang baril ng ilegal para magkaroon ng sandata para protektahan ang sarili kapag nasa labas siya ng kanyang tahanan. Nang gabing iyon habang namimili sa isang convenience store, nagulat si Erica sa isang insidente ng pagpatay kung saan pinatay ng isang lalaki ang kanyang asawa, na nagtatrabaho bilang cashier ng tindahan, dahil sinubukan nitong ilayo ang kanilang mga anak sa kanilang dating asawa, na isang kriminal. Si Erica, na nakasaksi sa pagpatay, ay sinubukang magtago sa likod ng mga paninda, ngunit ang kanyang telepono ay tumunog na nag-aalerto sa mamamatay tao sa kanyang presensya. Na corner, pinili ni Erica na gamitin ang kanyang baril para patayin ang lalaki. Upang takpan ang kanyang mga trap, kinuha ni Erica ang storage at mga video recording mula sa surveillance camera at umalis sa convenience store. Makalipas ang ilang sandali, sinimulan ng pulisya na pinamumunuan ni Sean ang pagsisiyasat sa pinangyarihan ng krimen matapos marinig ang tungkol sa pagpatay sa convenience store. Sa investigasyon, nalaman ni Sean at ng kanyang kapareha na ang mga biktima ng pagpatay ay mag-asawa. Bukod pa rito, ang pumatay sa lalaki ay kinilala bilang isang baguhan dahil sa 3 bala ang ginamit nito, ngunit isa lamang ang tumama sa biktima. Sa ibang araw, abala si Erica sa kanyang trabaho bilang isang radio host. Sa kanyang broadcast, binanggit ni Erica kung paano nagbago ang New York City mula sa isang ligtas at komportabling lungsod tungo sa isang nakakatakot dahil sa laganap na krimen. Nang gabing iyon, sumakay si Erica sa subway pauwi mula sa trabaho kung saan nasaksihan niya ang 2 magnanakaw na nagnanakaw ng telepono sa isang binata. Isang matandang lalaki at ang kanyang takot na apo, na hindi nakakatulong, ay piniling bumaba sa pinakamalapit na istasyon, naiwan si Erica na nakaupo sa dulo ng kotse. Ang sitwasyong ito ay nag-udyok sa 2 magnanakaw na lapitan si Erica at takutin siya gamit ang isang pocket knife. Walang pag-aalinlangan, inilabas ni Erica ang kanyang pistol at pinaputukan ang 2 magnanakaw na nasa harapan niya. Pagdating sa pinakamalapit na istasyon, agad na lumabas si Erica sa subway at umalis ng walang kasalanan, na parabang nasasanay na siyang pumatay ng mga kriminal na nang-iistorbo sa mga inosenteng mamamayan. Pagkatapos ay pumasok si Erica sa banyo ng isang bar malapit sa istasyon upang linisin at pakalmeyin ang sarili. Kasabay nito, sina Sean at Vitale ay nasa istasyon na kung saan ginawa ni Erica ang pamamaril, at sinimulan nila ang kanilang investigasyon. Napag-alaman sa investigasyon ng crime scene na hindi pagnanakaw ang pamamaril, dahil hindi nagalaw ang pera ng biktima. Ang bumaril ay hinihinalang ang parehong tao na gumawa ng pamamaril sa convenience store dahil natagpuan ng mga pulis ang mga bala na kapareho ng mga naunang kaso. Pagkalabas ng bar, nakita ni Erica ang isang pulutong ng mga reporter na ini-interview si Sean. Nagkataon namang lumingon si Sean sa paligid at nagtama ang kanilang mga mata. Sa sandaling iyon, nakilala ni Sean si Erica bilang biktima ng pag-atake ng thug sa Central Park noong nakaraan at sinubukan siyang batiin, ngunit mukhang nagmamadali siyang umalis. Nang batiin siya ni Sean, sinubukan ni Erica na manatiling kalmado at ipinakilala ang kanyang sarili bilang isang radio host na nagbabalak na interviewin si Sean tungkol sa kanyang trabaho. Si Sean, na mas gustong panatilihing pribado ang kanyang buhay, ay tumanggi sa panayam kaya nagpa siya si Erica na magdahilan at umalis. Kinaumagahan sa istasyon ng pulisya, nagsimulang maghinala si Sean sa presensya ni Erica sa pinangyarihan ng pagbaril sa istasyon noong nakaraang gabi. Dahil dito, itinalaga ni Sean ang kanyang mga nasasakupan upang mangalap ng impormasyon tungkol sa mga saksi na maaaring nasa convenience store at mga pamamaril sa istasyon. Upang makakuha ng karagdagang impormasyon, binisita rin ni Sean si Erica sa istasyon ng radyo, kaya hindi siya mapalagay. Sinubukan pa ni Erica na iwasan si Sean, na pagkatapos ay lumapit sa kanya at sinabing handa siyang makapanayam tungkol sa kanyang buhay, tulad ng hiniling ni Erica noong nakaraang gabi. Dahil dito, hindi maiwasan ni Erica ang sitwasyon at niyaya si Sean sa kanyang silid para simulan ang interview. Sa panahon ng panayam, isang ulat ng balita sa TV ang nagpalabas tungkol kay Monroe, isang negosyanteng pinaghihinalaang sangkot sa trafficking ng droga, ilegal na pagdeal ng armas, at human trafficking. Sa sandaling iyon, ipinaalam ni Sean kay Erica na ang asawa ni Monroe ay nilayon na ilantad ang mga krimen ng kanyang asawa, ngunit bago siya magsalita sa pulisya, siya ay natagpo ang patay dahil sa paggawa ng isang hindi maisip na pagkilos. Bagamat alam ng pulisya na ang asawa ay talagang pinatay ni Monroe, ang kakulangan ng ebidensya na nagtali sa kanya sa krimen ay humahadlang sa pulisya na arestuhin ang negosyante.
Bukod pa rito, itinanong ni Sean kung paano nakabangon si Erica mula sa kalunos-lunos na pangyayaring nangyari sa kanya ilang linggo na ang nakalipas. Gayunpaman, tumanggi si Erica na sagutin ang tanong na ito sa pamamagitan ng paglihis sa usapan, na lalong nakumbinsi si Sean na siya ang nasa likod ng kamakailang serye ng mga pamamaril. Sa kasamaang palad, hindi maaaring arestuhin siya ni Sean dahil sa kakulangan ng ebidensya laban kay Erica. Para manatiling konektado kay Erica, ibinigay ni Sean sa kanya ang kanyang business card, na hinihiling kay Erica na makipag-ugnayan sa kanya kung kailangan niya ng anumang tulong. Isang gabi, matapos ang kanyang broadcast sa radyo, nagpasya si Erica na maglakad pauwi sa kahabaan ng isang tahimik na kalye, kung saan pilit siyang pinapapasok ng isang lalaki sa kanyang sasakyan. Sa una, tumanggi si Erica, ngunit nang makita ang isang walang malay na batang babae na nagngangalang Chloe, na lasing, nagpasya si Erica na sumakay sa kotse upang tulungan siya. Nang tanungin ng lalaking nasa driver's seat si Erica na magpanggap na ina ni Chloe, napagtanto ni Erica na si Chloe ay kinidnap at malapit ng ibenta sa ibang bansa. Nilock pa ng lalaki ang mga pinto ng sasakyan para hindi makatakas sina Erica at Chloe. Sa ganitong sitwasyon, napilitang itutok ni Erica ang kanyang baril sa ulo ng lalaki, hinihingi ang lalaki na bayaran si Chloe at i-unlock ang pinto ng kotse. Nang magkamalay si Chloe, tinulungan ni Erica si Chloe palabas ng sasakyan. Maya-maya, pinaandar ng lalaki ang kanyang sasakyan patungo kina Erica at Chloe para masagasaan sila. Mabilis na binaril ni Erica ang lalaki, dahilan para mawalan ng kontrol ang kanyang sasakyan at natamaan si Chloe bago ito tuluyang bumagsak sa kalsada. Bilang resulta ng pamamaril at aksidente, namatay ang lalaki habang si Chloe ay nabalian ng buto. Sa kabutihang palad, dumating ang mga pulis upang tulungan si Chloe nang umalis si Erica sa eksena. Mula nang iligtas si Erica, maraming mamamayan ang tumugon ng positibo, na tinitingnan ng marami ang kanyang mga aksyon bilang kabayanihan sa paglaban sa dumaraming krimen. Kitang-kita ang damdaming ito ng talakayin ito ni Erica sa kanyang palabas sa radyo, kung saan ipinahayag ng maraming tagapakinig na tila bumababa ang bilang ng krimen sa New York habang nagiging mas matapang ang mga biktima sa paglaban sa mga kriminal. Sa malawakang suporta mula sa publiko, nagiging mas masigasig si Erica sa paglaban sa krimen sa kanyang kapaligiran. Isang gabi, hindi makatulog, nagpasya si Erica na pumunta sa isang gusali upang hanapin ang mga kriminal na malayang gumagala. Bago simulan ang kanyang aksyon, nakipag-ugnayan si Erica kay Sean para itanong kung ano ang gagawin niya kung nahihirapan siyang makatulog sa gabi. Sa kanilang pag-uusap, nakita ni Erica ang kanyang target, si Monroe, na pumapasok mula sa ground floor at patungo sa isang elevator, na nagudyok kay Erica na sundan siya. Samantala, napagtanto ni Sean, na si Erica ay wala sa kanyang tahanan, siya ay nasa isang gusali matapos marinig ang tunog ng pagbukas ng pinto ng elevator. Pagbalik kay Monroe, na ngayon ay nasa elevator kasama si Erica, at nang makarating si Monroe sa kanyang floor, agad siyang lumabas patungo sa kanyang sasakyan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, si Erica, na sumusunod sa kanya, ay biglang nagtanong kung paano pinatay ni Monroe ang kanyang asawa. Nang marinig ang tanong na ito, naisip ni Monroe na si Erica ay isang reporter na sinusubukang ilantad siya, at bigla niya itong inatake ng isang crowbar. Sa kabila ng sugat sa kanyang braso, lumaban si Erica laban kay Monroe, itinulak siya mula sa parking area mula sa itaas na palapag ng gusali. Makalipas ang ilang oras, natagpuan ng pulisya na patay si Monroe mula sa pagkahulog mula sa itaas na palapag. Sinuri ni Sean at ng kanyang team ang elevator na pinaghihinalaang ginamit ni Monroe bago siya nahulog. Sa kabilang banda, si Erica, na nasugatan, ay iniligtas ng kanyang kapitbahay, na masayang ginagamot ang kanyang sugat. Sa panahong ito, sinabi ni Erica sa kanyang kapitbahay na pinabagsak niya ang isang kriminal. Nang marinig ito, hindi nagalit ang babae, sa halip ay iniulat ang kanyang matapang na paglaban sa krimen sa New York. Kinabukasan, nakipag-ugnayan si Sean kay Erica para aanyayahan siyang magkita sa isang ospital. Pagdating, nakita si Erica na nakasuot ng mahabang jacket para itago ang pinsala sa braso mula kay Sean. Nang walang pag-aaksaya ng oras, dinala ni Sean si Erica upang makipagkita kay Chloe para makakuha ng impormasyon tungkol sa insidenteng nangyari sa kanya. Sa sandaling iyon, nag-aalala si Erica na baka sabihin ni Chloe kay Sean ang tungkol sa taong nagligtas sa kanya. Sa kabutihang palad, tinakpan ni Chloe ang insidente sa pamamagitan ng pagsasabing hindi niya naaalala ang nangyari sa kanya.
Dahil hindi siya makakuha ng anumang testimonya, si Sean, na talagang alam na si Erica ang bumaril, ay hindi makagawa ng marami dahil wala siyang matibay na ebidensya para akusahan siya. Sa isa pang araw, patuloy na naghahanap si Sean ng matibay na ebidensya na nag-uugnay kay Erica sa ilang kaso ng pamamaril, hanggang sa tuluyang makamit ang tagumpay ng ang isang saksi ay handang ilarawan ang mga katangian ng isa pang pasahero sa kotse ng tren kung saan binaril ang mga magnanakaw. Mula sa paglalarawan ng saksi, nakakuha si Sean ng matibay na ebidensya na si Erica ang bumaril. Mula sa araw na iyon, pinuntahan ni Sean si Erica sa kanyang apartment upang ibalik ang kanyang engagement ring, na kinumpiske ng pulis mula sa kasintahan ng isa sa mga sospek na nanakit kay Erica at David. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Sean na nahuli ng pulisya ang kasintahan ng sospek na sinusubukang ibenta ang kanyang singsing sa pakikipag-ugnayan sa isang tindahan ng alahas. Bukod sa pagbabalik ng singsing, inanyayahan din ni Sean si Erica sa himpilan ng pulisya upang tumulong na matukoy ang mga mukha ng mga umaatake na naaresto. Pagdating sa istasyon ng pulisya, ipinakita ni Sean kay Erica ang ilang mga kriminal na nahuli at tinanong si Erica kung sino man sa kanila ang sangkot sa pag-atake sa kanya at kay David. Nang makita ni Erica ang isang lalaki na nagngangalang Reed Sordina, napagtanto niya na si Reed ay isa sa mga umaatake. Gayunpaman, nagsisinungaling si Erica at sinabing wala sa kanila ang may kasalanan. Matapos umalis sa istasyon ng pulisya, si Erica ay lihim na nagsasagawa ng kanyang sariling imbestigasyon sa pamamagitan ng paghahanap sa tindahan ng alahas na binisita ng kasintahan ng isa sa kanyang mga umaatake. Sa kabutihang palad, nahanap ni Erica ang tindahan ng alahas, at binayaran niya ang may-ari upang makakuha ng impormasyon tungkol sa address at numero ng telepono ng taong sinubukang ibenta ang kanyang engagement ring. Nang gabing iyon, pumunta si Erica sa isang lower middle class na apartment building kung saan nakatira si Sean Nelson, ang kasintahan ng isa sa mga umaatake ni Erica. Pagdating niya sa apartment ni Sean, hiniling ni Erica sa kanya na ibunyag ang kinaroroonan ng kanyang kasintahan, ngunit tumanggi si Sean, sa takot na baka saktan siya ng kanyang kasintahan. Nang walang anumang impormasyon, nagpasya si Erica na umalis hanggang sa biglang nakatanggap siya ng isang address at isang video recording ng mga magnanakaw na binugbog sina David at Erica. Sa sandaling iyon, umiyak si Erica habang pinapanood ang recording ng malagim na pangyayari na kumitil sa buhay ng kanyang kasintahan. Di nagtagal, ipinadala ni Erica ang video kay Sean na may mensaheng goodbye. Napagtanto na maghihiganti si Erica, agad na nagmaneho si Sean, tinawag ang kanyang kapareha upang hanapin ang address kung saan karaniwang nagtitipon ang mga magnanakaw. Samantala, naglalakad si Erica sa isang gusali kung saan nakita niya ang tatlo sa mga tulisan na umatake sa kanya at kay David na nag-uusap habang hawak si Curtis. Walang pag-aalinlangan, kinuha ni Erica ang kanyang pistol at binaril ang isa sa mga tulisan, dahilan upang tumakbo sa takot ang dalawa pa. Matapos palayain si Curtis, hinayaan ni Erica na habulin ng aso ang dalawang tulisan na nagtangkang tumakas. Nagalit ang isa sa mga tulisang hinabol ni Curtis at balak niyang patayin ang aso. Bago ito mangyari, dumating si Erica sa hideout ng Thug at pinagbabaril siya mula sa likuran, na ikinamatay niya. Dahil ayaw niyang mag-aksaya ng oras, sinundan ni Erica ang isa pang tulisan. Nang makarating siya sa isang tiyak na lugar, biglang inatake si Erica ng Thug gamit ang bakal. Sa sandaling iyon, dumating si Sean, na nagawang mahanap ang address ng gusali, habang nakatutok ang kanyang baril. Dahil sa takot, pinakawalan ng tulisan si Erica, na pagkatapos ay itinutok din ang baril sa kanya. Sinubukan ni Sean na hikayatin si Erica na ibigay ang kanyang sandata, na sinasabi na ang lahat ng krimen ay dapat harapin ng batas. Bagaman sa una ay determinado na barilin ang Thug, pinili ni Erica na ibigay ang kanyang pistol kay Sean. Sa hindi inaasahang pagkakataon, iniabot ni Sean sa kanya ang sarili niyang baril at hiniling kay Erica na ipaghiganti ang kanyang kasintahan gamit ang isang legal na armas. Walang pag-aalinlangan, kinuha ni Erica ang pistol ni Sean at binaril ang Thug sa harap niya. Balak na palayain si Erica, pagkatapos ay hiniling ni Sean sa kanya na barilin ang kanyang braso gamit ang kanyang pistol. Sa sugat na ito, gagawa si Sean ng alibay, na sinasabing binaril siya ng isang gang na nakikipaglaban para sa teritoryo, na pinipilit siyang patayin ang Thug bilang pagtatanggol sa sarili. Sa pagtatapos ng pelikula, makikita si Erica na umalis sa gusali at patungo sa Central Park, ang lugar kung saan doon pinatay ang kanyang pinakamamahal na kasintahan.
Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.